Nandito na! Nakabungis-ngis na sabi ni Wolf nang kaharapin si Ava sa isang lugar, sa parking ng townhouse ng babae. Lumapit lang ito sa kanya at nagbaba ng sunglass, sabay sabi, nasa ng resulta ng DNA. Naulaan agad niya na ito si Ava. Di napigal mapangisi ni Wolf habang inaararo ng tingin ang kaharap niya. Ang ganda mo pala pero mas natural ang ganda ni Kiana. Anito dahil may tama pa to ng droga sa sistema. Walang prenong bunganga ng lalaki. Do you want to live? Naniningkit ang mga matang talong ni Ava dito. Biro lang. Anyway, nandito ng result. Let me see, did you open it? Hindi pa. Sabi mo ikaw eh. Nasaan ang bayad ko para dito? Kaliwaan tayo. Damn. Mura ni Ava. Mukha kang pera. This is just a result. In fact, alam ko ng resulta nito dahil kinausap ko na si Ninong Rai. Ang bayad ko sa'yo para sa sunod mo ng trabaho. You have to execute the next plan, ruining her image, making her look like a whore. Nakangisi at naiinis itong sabi. Pabor. Malakas sa sagot ni Wolf. Magkano bang bayad mo sa akin? Since you will enjoy her company, her body I mean, I will pay you 100,000 only. Ngumisi si Wolf at umiling. Hindi yan naabot sa dulo ng libangan ko. 500,000. Aba, kapag nareklamo ko na ng rape, paano? Tanga ka ba? Siyempre hindi mo re-rapen. You have to think of a better plan. 500. Sarado. Oras na mo ko mong alpha, hahatian mo ko sa mana. Deal? Wala yun sa usapan. Nakairap na sagot ni Ava dito. Ayun ang gusto ko at saka alam kong marami ka ipapagawa. Tama ba? Di nakimik ang babae dahil aminadong totoo yun. Marami pang susunod. She has to secure her position over Asher. She will need this man for it to distance Karina. Expect the additional next day. Matabang na sagot ni Ava at hinugot ang laman ng papel. Nakangiti yung tiningnan. Kampante resulta at pagiging kontrabida sa buhay ni Kiana Pedrosa. Gigil na gigil si Ava sa nakitang resulta ng DNA test. Nanlaki pa ang mga mata nito dahil hindi ito makapaniwala sa nakita. Is this true? She asked in her mind. Excluded. Yun ang nakasulat sa pesting papel na hawak niya ngayon. Na wala siyang ginawa kundi ang lamukisin yon at itapon dahil wala yung kwenta. The fuck? Mura nito at nagtatakang adik na si Wolf. Bakit mo nilamukos ang ebidensya? Para tuntang nagmamadaling kinuha ang papel. Ebidensya na hindi ikaw ang ama? You are such a fool. Ngit-ngit na sabi pa ng babae. Bakit ako? Sisihin mo yung ninong mong gurang. Siya may gawa nito, hindi ako. Tangina naman. Kwarta na para ibili ng bato, nag-imagination pa. Ava shook her head in dismay. Mangyak-yak ang babaeng kinuhang smartphone at galit na hinanap ang numero ng matandang ninong. Walang sumasagot sa cellphone number ni Yay, kaya naman sa telepono tumawag si Ava. The secretary answered. Give the phone to Ninong Rai. Who's this, ma'am? Ava de la Peña. Boba? Okay, ma'am. Ava Boba. Just hang on. Lalo tong nanggigil dahil doon. Hindi siya boba, heaven's sake. Dumako ang mata niya kay Wolf na nakatunganga sa papel na kukusot-kusot. Parang ang layo ng utak nito sa katotohanan. Simpleng excluded na hindi nito maintindihan para titingnan pa yon na matagal. Patay na ako nito. Will you shut up? You can just simply say that it was all Olive's fault. Gaga ka ba? Eh di ko naman na nagalit dahil kapatid mo yon. She's not my sister. In fact, I also hate her. Sa halip na solo kong kayamanan, kahati ko pa siya dahil legally adopted siya ng parents ko. I don't even care about her. How much money did Dad use to bail her and twist her turned her foolishness? Millions. I hate her. Utak talangka din siya. Tulad mo. Kapag ako sumabit dito, gagawin kitang talangka. Ibaling mo kay Olive ang sisi. That's all. I will continue paying you. Hello, Ava? A calm voice over the next line lingered. Well, guess what, Ninong Rai? Anong ginawa mo? Mukhang di ka marunong tumanaw ng utang na loob sa mga tumulong sa'yo. I don't forget that, Ava. Kaya ako nalagay sa ganong sitwasyon dahil sa pagpeke ko na resulta ng isang test. I would never make the same mistake again. I told myself. Alam ko nang ginawa ko'y kagagalit mo at ng daddy mo, pero ito ang tama kong gawin. Batang nakasalalay dito, Ava, at hindi ko kaya na habang buhay dalahin ng konsensya ko ang kasinungalingan ipapositive ko siya sa isang lalaki na hindi naman niya kadugo. I am so sorry, Ava. Do what you want to do. Sana'y maging matuwid ka bago mo pagsisihan lahat ng to. Iha? Agad niya tong pinatayan ng tawag dahil inis na inis siya. Naluluha siya sa sobrang galit. And what? Si Asher ang pinag-positive noon? The hell?
Gusto niyang itapon ang smartphone sa sobrang pagkadismaya. She has to think of a better plan. She has to. Damn! Asher licked his lips to suppress his tears. All this time, ang batang kanyang binabantayan, inaalagaan at minamahal ay anak niya? Paano? Simple, you are the rapist. Napapikit si Asher sa sobrang pagkamuhi sa kanyang sarili. Sa mga sandaling yon, kahit masayang masaya siya, sa nakuwang resulta may galit sa puso niya. Galit para sa kanyang sarili. Kiana just called that man demon. Perhaps he was. Hindi niya nga maalala kung anong ginawa niya o paano niya ginawa. Diyos ko, anong kapatawaran na naghihintay sa kanya? Dalawa ang hawak niyang papel na parehas nagsasabi na siya ang ama ni Elora. Yes. Kanina hindi niya muna binuksan ang resulta sa unang laboratorio. Sabay niyang nilabas ang papel na makuha niyang isang lab. At mas malinaw pa ang lahat sa sinag ng araw. Dad, help me. Pinahid niyang sulok ng mga mata. Baka ang halik na nagawa niya kay Elora kanina ay huli na. Siguradong oras na magtapat siya kay Kiana. She made her believe something stupid. All this time that woman knows that he is the father. Pilit na tinatago ng babae na yon ang lahat. Kailangan niya na magsabi ng totoo kahit na alam niya na makakadagdag pa siya sa stress kay Kiana. Now that he has the confirmation in his hands, it's time to confess. Though he does not know what to confess, mapapatay niya ang kanyang sarili. Sa tuwing iisipan niya kung anong kanyang ginawa at wala siyang maalala o maisip, sa dami ng babae na dumaan sa kanyang mga kamay, wala siyang maisip. Magtatapat siya anuman ang mangyari. Ngayon na. Pinaandar niya nga ang sasakyan para puntahan na si Kiana. Hindi sila po pwedeng mag-usap sa harap ni Elora. Ayaw niya na masaktan ang anak niya. Yes, anak niya. Galing yan sa kanya mula ulo hanggang paa. Walang ambag si Wolf na kahit ano kay Elora o kahit sino pang lalaki. Sa lahat ng to, iisa ang kanyang nasisiguro. Kapag siya ay sumalo sa babae sa initiation, walang ibang lalaking po pwedeng gumalaw doon. Siya lang. Kiana was not raped by his members. Only the Lord did. Inayos niyang sarili makalipas ng ilang sandali at tag-ipon siya ng lakas ng loob para umalis na sa napipirmihan niya. He has to face Kiana no matter what happens. No matter how much hatred she will feel towards him. Sa harap ng abo ng kanyang ama si Asher, naghanap ng tatag ng kalooban. Ngayon lang siya nakaramdam na gusto niyang isumpa ang sarili niya ng mga sandaling ito. Matapos niyang umalis sa may laboratory pero hanggang ngayon ay nakaupo pa rin siya sa harap ng mini altar nila. Senyorito? Tawag ni Mariposa. Sa kanya ay sa may pinto ng chapel. Di siya lumingon sa babae. Anong oras daw ho kayo aalis ni Manang Merla? Babalikan ko siya. Ako na munang aalis. Sige po, senyorito. You are looking so sad, senyorito. Is there a problem? Nothing serious, Moth? Sige po, maiwan ko na po muna kayo. Hindi na nga siya umimik. At makalipas lamang ang ilang sandali ay tumayo na rin siya. Wish me luck, Dad. Paalam niya sa urn ni Benedicto na may katabing litrato. Bago siya sumakay na sasakyan ay nagpang-abot pa sila ni Merla. Naganta ito ng bag na dadalhin para pansamantalang samahan si Kiana sa bahay. Kung siya, gusto niya nang kunin ang mga yon at si Belen, pero papaano? Yaya, aniya sa may edad na kasambahay. Ihintay na lamang kita rito. Yaya, remember your question? Nakapamulsang tanong pa niya. Tumigil ito sa pagsizipper ng bag at pinatingala siya. Alin? Kung binata pa ako? Bakit? I have an answer. Why Elora looks like mommy in every angle. Diyos ko! Bulalas kagad ni Merla sa binatang pakiramdam niya, pinagsakloban ang langit at lupa sa kabila ng matinding kaligayahan. Anak mo siya. Natutuwang sabi pa nito, pero naluluha siyang napailing. Hindi niya alam kung paano sasabihin dito ang lahat. Para siyang inutil. Pinakatanga siya sa lahat ng mga tanga at aminado naman siya noon. Anak ko siya sa isang napakalaking pagkakamali sa nanay niya at siguro himala ang kailangan niya para mapatawad siya ni Kiana. Parang nahulaan naman kaagad ni Merla ang sitwasyon niya kahit na hindi pa siya nagsasalita. Pasasaan nga ba at makikita niya pa ang mga ginagawa mong kabutihan? Maniwala ka na magiging maayos din ang lahat? Asher. Masuyong pangaral sa kanya ni Merla, kaya naman tumango na lang siya rito kaysa sumagot pa. Sana nga,
At kahit hindi niya maintindihan, ang kaisa-isang tunay na apo ng daddy niya, ang kanyang tagapagmana. Sa buong biyahe ni Asher, hindi man lang siya nakapag-isip kung ano nga ba ang kanyang ibubungad kay Kiana. Buong oras niyang pinag-iisipan ang mga sasabihin, nire-rehearse sa madaling salita, pero wala ni isang tatama sa palagay niya. At ngayon narito na siya sa tapat ng bahay ng mga Pedrosa. Bumaba siya ng sasakyan, pumasok sa gate, kumatok siya sa pintong nakasara. It opened up. Kiana opened it up for him. Tumalikod din kagad ito at naglakad papunta sa kusina. Tumingin siya sa higaan ni Laura. Wala roon ang bata. Where is she? Tanong niya, na kaagad nagpanik. Sino? Tanong ni Kiana. Bibi? Bakit mukhang takot kang mawala si Yesh? Tanong ni Kiana sa kanya. Nasaan siya? Isinama ba siya ni Lola Belen? Nalilito pang tanong niya. He is damn terrified. Dahil siguro alam niya na may malaki siyang kasalanan noon na pagbabayaran niya ngayon. Natatakot siyang di niya na makita ang anak niya. Kiana turned around and looked at him. Nagulat pa siya na makita ang napakatinding lungkot sa mukha nito, kaya naman napanunok siya, hanggang tumulo ang mga luha nito habang nakatitig sa kanya. Jesus, does she know? Hinayaan niyang tumulo ang mga luha. Sobrang sakit na bakit si Asher pa. Kung si Wolf o kung si Demonyo'y matatanggap ng dalaga, pero ang lalaki naging sandalan niya sa maikling panahon, na humuli sa pahikan at takot na puso niya na siyang bumaboy sa kanya. Nakatitig siya ngayon sa pinakagwapong mukha ng kanyang nakita, na hinahangaan niya dahil sa kabila ng tayog at gandang lalaki, napakabuti ng kalooban. She was wrong, because this man in front of him was the man who tore her apart. That night, it was so painful that she could not even afford to walk. When she did, she was pressing her thighs before to suppress that pain in her core. She was tied. She was abused. May mga latay ng kanyang katawan, pero hindi dahil sa dampas ng kung anumang pamalo sa isang incoming fat member, dahil wala iyon sa mga kagat sa kanya. At ngayon, nasa harap niya na si Asher. Ang noon, parang kahapon lamang. He caused her trauma, and it was all him alone. Apo, ibili mo naman ako ng Bonamin sa nanang ising mo? Hindi ako, baka mahilo ako sa biyahe eh. Yun pa ang sabi ni Belen kay Kiana nang tignan na matanda ang malit na couch na naglalaman ng mga gamot. La, ang gamot mo sa hilo, yun pong si Tirisin. Susko, ayoko yun. Bonamin na lamang. Masanay ako dun eh. Lola talaga. Wait lamang po, bibili po ako. Lumabas na siya ng bahay pero kagad siyang napatda na makita ang pinaka-kinaiinisan ng babae sa buong San Sinukob. Palingali nga iyon na parang may hinahanap sa bubong nila. Hindi to mental. Agad na sinabi ni Kiana kay Olive, tsaka padabog na naglakad papunta sa gate. Isang maling kilos lang ito, hihilahin niya ito papasok sa bakuran. Tsaka niya imamassacre. Kapal ng apog mo, Olive. I'm here to tell you the truth. Olive declared right away, as if in a hurry. May totoo ba sa mga sinasabi mo? Sarili mo lang naman ang naniniwala sa'yo eh. Irap niya at saka siya naglakad papunta sa tindahan. Sumunod naman sa kanyang babae, nakasuot pa ng uniform. Malamang ay pupunta pa ito sa ospital pero inabot ng kabaliwan, kaya naman hinanap pa ang bahay niya. Maghintay lamang ito dahil hindi na ito magpapatuloy ng duty sa susunod. Noong gabi ngang iyon, na may peringhalos ang kalahati ng mukha niya. Walang ilaw ang kwarto. Sabi ng Lord, maganda ka. Kanya ka. Napatigil siya. Agad siyang pumihit at ang mga luha niya ay mas mabilis pa sa 4:00 na nagsipag-unahan sa pagkumpol sa kanyang mga mata. How dare Olive say those things to her? She forgot the word Lord because of Asher. He was a Lord, but he was not bad. Hindi lahat ng Lord ay katulad nung Lord na lumapastangan sa kanya. Si Wolf isa ding Lord, diba? Maraming Lord sa frat. Tigilan mo nga ako. Gigil na utos niya sa babae at lalo pa siyang napatda. Hindi Lord si Wolf. Si Asher ang Lord ng AKP. Sabi ni Ava. I didn't say Wolf and the others were Lords. We had only one Lord and he is now the Alpha, Kiana. Walang hiya ka. Gigil pang sambit niya rito. Pumatak na ang mga luha niya dahil parang nahuhulaan niya na kung saan ito pupunta. Hindi si Wolf ang ama ng kanyang anak. Hindi ko na kayang dalhin. When the Lord caught an incoming female member, no other man were allowed to use her.
Siya lang ang lalaki doon at siya lamang ang gumawa sa inyo ng lahat ng iyon. He raped you, and that man was no other than, aray! Napasinghap na sigaw nito nang sampalin pa niya ito ng napakalakas. Nanginig siya sa galit. Sa isip niya nakikinita niya ang paulit-ulit niyang pagmamakaawa. Napaalisin na siya na magsumbong. Uuwi na lamang siya pero tila bingi ang halimaw sa ibabaw niya. He was not able to scream when his manhood was plunged into her mouth. He was rubbing it all over her body. He was hurting, slapping her, biting and pulling her hair and jaw. He took her carelessly. It was etched in her young mind and she did not forget. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Pagod niyang tanong kay Olive. Ayaw niyang maniwala na sinasabi nito ngayon dahil sinungaling ito. At dahil ayaw niyang mabahin ng pagkamuhi ang pagkakakilala niya kay Asher. He was the Lord. He is the Alpha. And he was the demon. To be fair to you, para mahanap mo ng ustisya sa nangyari at malaman mo na kung sinong gumawa sa iyo ng mga yon, na matagal mo nang gustong malaman. Akala ko magkakabalikan pa sina ate kapag nagsabi ako ng ibang lalaki na ang ama mo, pero hindi na rin. Paliwanag pa nito sa kanya. Bagay sila, parehas silang hayop. Aniya habang nakataas ang noo at matatag na tumalikod. Dumiretso pa rin siya sa tindahan kahit na parang pinupukpok na ang puso niya. Para siyang tinakasan ng lakas sa katawan. Sa gitna ng kalituhan, mukhang ito ang totoo. Ayaw niyang maniwala pero mukhang may basihan ang lahat ng sinasabi ni Olive. Pero bakit? Bakit sang-ayon si Wolf? Nabilog din ba ang ulo ni Wolf at napaniwala ni Olive? Alam ba ni Asher ang katotohanan na nagbunga ang kanyang kahayupan? Bakit takot ka na wala si Yesh dito? Nangangatal ang boses na tanong kay Asher. Pilit niyang pinatatag ang sarili. Ayos na siya. Pero kay Asher, napakahirap. She fell in love with a demon who hurt her 6 years ago and was not responsible for the actions he did. He was unkindly not minding if he'd get a woman pregnant or not. Kiana? Maluha-luha pa ditong sabi at nagtangka itong hawakan siya pero agad din siyang umatras. Ikaw ba? Ikaw lang ba ang demonyo? Kahit na nakiusap ako na wag, ay sige ka pa rin? Muli niyang tanong. Hindi ito nakasagot. Sagutin mo ako. Ako lang. Asher replied and it made her cry. Somehow she was thankful that it was only him, but at the same time felt so hurt to believe that it was him. Please don't cry. Pakiusap ni Asher sa kanya. At gusto mo maging masaya ako na nahulog ako sa lalaking pinakakuminmumuhian ko sa lahat? May naalala ka man lang ba ha? Umiiyak pang tanong niya rito, pero sa pagkadismaya niya ay umiling ito. Wala kang maalala sa kahiyupan mo. Bakit bantang ako na hindi ko alam na ikaw ang bukod tayong Lord doon? Pumiyok siya pero hindi ito umimik. Ano? Hindi ka sasagot? Magagalit lalo ako kapag sumagot ako eh. Anito sa kanya. Susustentan mo lang ang anak ko. Tapos na. Wala na tayong pag-uusapan pa. Yun lang. Sustento? That doesn't end there, Kiana. I want to stay. I am deeply sorry for what I did to you. God knows I am. I am not expecting you to forgive me easily but at least please try. Pakiusap nito at saka siya hinawakan sa kamay. Please? Binawi niya ang kamay niya. Do not take away Bibi from me. Pakiusap pa nito. Naratang mahal na mahal sa Elora.